Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pagkapakumbaba at kalwalatian. Pagkapakumbaba at kalwalatian. Maraming isipon ng iba na ang Biblia ay parang hindi praktikal at makaratohanan. Halimbawa, at ibang dapat mahalin ang ating mga kaaway. At kapag sinampal ka sa iyong kanang pisngi, ay dapat mong ibigay yung kaliwang pisngi. Ito ang mga minamahal na tayo tumatanggap ng parangal at kalwalatian, hindi dahil tayo ay makapangyarihan, mayabang, marahas at sikat, kundi dahil tayo po ay maamo, mapagkumbaba at naglilingkod. At ito po ang pinakasakdal po na halimbawa. Ang bagay na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Sa ikalimang kapitulo ng Aklat ng Pahayag o Revelation, siya po ay nilarawan ng isang kordero, bilang isang kordero. Sa verse 6, bilang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Sa verse 9, ang korderong ito ay pinatay at sa magitan ng kanyang dugo ay tinubos ang mga tao para sa Diyos, mula sa bawat lahi, wika, bayan, at bansa. Isa po sa verse 12, ng korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri, at paggalang. Isa po sa verse 13, narinig ni Juan na umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, lahat naman naroon. Ito pong awit nila, ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kalwalatian at kapangyarihan magpakailanman. Kaya ito mga minaman, ating Panginoong Hesus ay nagpakumbaba, katawan tao, naglingkod, naghirap at namatay. Ngunit siya rin po ay muling nabuhay, umakyat sa langit, at ngayon ay namamahala sa lahat ng bagay mula sa kanang kamay ng Diyos Ama. At siya po ay babalik para hatulan tayong lahat. Ito rin maminamahal para sa atin. Kung nais nating tumanggap na higit pang parangal at kantimpala, tayo po ay magpakumbaba at tayo maglingkod. Maglingkod sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa. Maraming salamat.